Mga kapuso, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito pa rin po tayo ngayon sa San Lazaro Hospital. Kaugnay nga po dun sa mga kaso ng leptospirosis. Nito nga po simula lamang na Agosto ay muling nagbabala ang Department of Health. Kaugnay nga po sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. At kasunod po yan ng sunod-sunod na pagbaha dulot ng magkakasunod din po ng mga bagyo na nanalasa po sa ating bansa. Yung Krising, Dante, Emong at nadagdagan pa yan ng hagupit ng habagat. At kaugnay nga po dito sa leptospirosis ng mga kaso, umaabot na nga raw po sa 104 yung bilang ng mga naka-confine ngayon at aabot naman sa 13 na ang nasawi. Kabilang nga po dyan ng isang 16-year-old na binatilyo na nagkaroon ng acute renal failure o pumalyang kidney dahil nga po sa leptospirosis. At para bigyan pa po tayo ng mga karagdagang detalye kaugnay nga po ng kaso ng leptospirosis dito sa San Lazaro Hospital, makakausap po natin live si Dr. David Suplico, ang Medical Center Chief ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Suplico. Good morning po, Maris. Gusto ko rin pong batiin yung mga nurses po natin at mga midwife na ngayon po ay pumapasok po sa hospital ngayon kasi pasukan nila is 6 a.m. Alright, oo, syempre talagang yan po ang mga heroes natin. Yes. Talagang tumutulong po. Samantala mga Doc, unahin ko na po, kasi kanina nung nagbigay tayo ng detalye, talagang parang halos dumoble na kagad yung bilang ng mga kaso ng leptospirosis in just a few days. From August 5 to August 8 ngayon, naging 13 na po yung nasawi, tapos nasa 104 na po kagad yung bilang ng mga naka-confine. Ano po ba yung dahilan? Bakit ganito kabilis yung pagdoble o pagtriple pa ng bilang ng mga nagkaka-leptospirosis? Yung gobyerno natin kasi through the DOH, meron kaming programa na namimigay kami ng prophylaxis ng doxycycline sa mga komunidad bago po yung baha. Unfortunately po, hindi po sila napupunta po sa kapangkaraniwang tao. Hindi po nila alam na there is a prophylaxis po. Most of our 104 patients, walang ininom pong prophylaxis. Hindi po sila nabigyan ng doxycycline para po natin sa mga leptospira bacteria. Kailan po ba dapat iniinom itong mga prophylaxis na ito? Kasi yung iba talagang mapapasuong ka na lang talaga agad sa baha eh. Usually, after mong Sumuong. Yes, sa baha, lumusong sa baha, kailangan mong uminom ng prophylaxis. Kung ikaw po ay paulit-ulit na lumusong sa baha, every week po, nagpro-prophylaxis po tayo. At libre po yung prophylaxis na ito. Pwede po ito mahingi sa mga barangay health centers, sa Yes, hospital? yes. Ang mga kababayan po natin pumunta lang po sa hospital. Kailangan lang nilang pumunta sa health center at mabigyan po sila ng reseta. Unfortunately po, yung prophylaxis is an antibiotic na hindi po pwedeng bilhin over the counter. Okay. Simulan na po muna natin, Paano po ba talaga nagkakaroon ng leptospirosis? Lagi po ba yan sa paglusong lang sa baha? Ang problema kasi, ang leptospira bacteria ay nanggagaling sa ihi ng daga. Nag-iihi po yung daga, pag marumi po yung paligid, napupunta po sa lupa at during baha time po, nabubulabog po sila. Ngayon, nandyan na sa tubig ang leptospira bacteria. Ngayon, ang mga mamayan po natin, may mga sugat po sila sa paa, may mga paltos po, may mga alipunga, at doon po nagkakaroon ng pagpasok sa katawan ang leptospira bacteria. Pero pwede niyo po makuha rin yan kahit na hindi sa paglusong lang sa baha? Yes. Ang paglakad-lakad lang sa lupa na nakapaa ay magkakaroon din ng leptospirosis kung ang lupa po ay naihian po ng daga na may leptospira bacteria. Una nyo na pong sinabi na merong, mas mabilis yung paglala ng kondisyon ng mga tinamaan ng leptospirosis ngayon. Bakit nyo po nasabi yun, Doc? Nakikita namin very aggressive ngayon ang leptospira bacteria. Nakikita namin na ang incubation period kasi ng leptospirosis 2 to 14 days. So nakikita namin ang bilis nila magkaroon ng komplikasyon.
isa na po sigurong dahilan ng mga mamayan natin hindi pumupunta sa tamang oras sa hospital. Pangalawa, hindi po sila uminom ng prophylaxis at sila po ay tinatamaan ng leptospirosis bacteria at nagkakaroon po ng komplikasyon. Pero kung ikaw po ba ay nagka-leptospirosis na, may lunas pa ba rito? Yes po, kailangan lang natin agapan yung pagpunta sa hospital. Kaya panawagan po namin is kung kayo po ay may history na paglusong sa baha, nilagnat po kayo, pumunta na po kayo sa hospital para po magpa-check sa mga doktor. Bukod po doon sa lagnat, ano pa po yung mga sintomas ng leptospirosis para talagang agaran maagapan, ano? Usually kasi ang leptospirosis ay parang flu-like symptoms po siya. So, nilalagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng kasukasuhan, at minsan umaabot na po na nagkakadiarrhea. May mga nakikita kami mga nagdadiarrhea ng mga pasyente dahil po sa leptospirosis. So ulitin lang po natin, ilan na po yung mga kaso natin ngayon dito sa San Lazaro Hospital at naasahan pa po ba natin yung tataas pa? Actually, ang incubation ng leptospirosis is 14 days. Ang iniisip natin yung paglusong ng baha ng July 21. So, tinitingnan natin na ang 14 days ay ito ngayong week ng August. Pero may good news po ako sa mga kababayan natin. Medyo nagpa-plateau na po ang leptospirosis at ang naa-admit na po namin ay pababa na po ng pababa ang numero. Okay. So, ulitin lang po muna natin, sa lahat po ng hindi maiiwasan lumusong sa baha, kailan at gaano kadalas dapat inumin yung prophylaxis? Ang prophylaxis kasi, kung ikaw po ay may sugat sa paa, kailangan mo uminom kaagad ng isang beses na doxycycline, antibiotic, 2 kapsula po. Pero kung paulit-ulit yung paglusong mo po sa baha, na hindi natin maiwasan minsan, every week po, umiinom po tayo ng doxycycline every week po. Okay. Pero ang pinaka-importante, kailangan nila talaga magpakonsulta sa doktor para sila po ay mabigyan ng reseta. Alright. Maraming salamat po sa Uy, impormasyon thank binigay you. niyo po sa amin. Yes. Dr. David Suplico, Yes. siya po ang medical chief ng San Lazaro Hospital. Sa inyo pong panahon at sa impormasyon binigay niyo po Yes, sa amin. salamat po. Ingat po. Salamat po. Oo. At magandang balita rin po na nagpa-plateau na nga po ang bilang ng mga nagkakaroon ng leptospirosis. Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa San Lazaro Hospital kung saan nga binabantayan din po yung mga pasyente na may leptospirosis dahil nga po sa paglusong nila sa baha dulot ng mga nagdaang mga bagyo at pati na rin po ng habagat. At base po sa latest record ng San Lazaro Hospital, as of today, August 8 po, ay umabot na nga po sa 104 ang mga naka-confine na may leptospirosis at nasa 13 na rin po ang nasawi. Again, karamihan po rito ay nagka-leptospirosis dahil po sa paglusong sa baha nung nakaraang mga bagyo at habagat noong Hulyo. Ngayon po na itatala ang pagtaas dahil may 2 to 14 days na incubation period ang leptospira na bacteria, no? Kapag ito po ay tumama sa inyo. Ang good news now, daw, ayon kay Dr. David Suplico, ang medical chief ng San Lazaro Hospital, ay nagpa-plateau na raw po ang kaso. Gayunpaman, ay nabisuhan pa rin po ang lahat ng lumusong sa baha na nakararanas ng sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan na magpatingin agad sa doktor para maagapan ang sakit. Sa mga di naman po may iwasan lumusong sa baha, kailangan po kayong uminom ng prophylaxis. Huwag niyo po itong baliwalain dahil nakaliligtas po ito ng buhay at libre po ito sa mga barangay health center at mga DOH hospital. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.